Okay guys, scanning tayo ng Isuzu MUX. Yan, kasi naka-check engine doon. Ngayon i-scan. And possible daw EGR daw yung lumalabas, sabi doon sa pinagpa-check. Okay mga katrami, nandito ngayon tayo sa Pampanga. Idle air control malfunction. Test natin na may kuryente naman sa lahat ng ignition coil pati si spark plug. Okay guys, ayan, okay na. Matining na yung takbo kanila, pero hindi naman na-scan. Ngayon, to verify kung EGR nga, yan. Scanning. Check natin kung tama yung diagnosis ng check. So, ECU scanning. Ayan, dalawa ECM. Yan, may lumabas sa ECM, engine control module. Unang-una na scan, lumabas. Meron nga, dalawa pala. Dalawa. Ayan, lumabas, throttle actuator, control range. Tapos, yun, EGR. Ngayon, check natin si EGR kung gumagana. Exhaust gas recirculation, desired exhaust gas recirculation. Valve position, 0. Wait ang ready. 0. Pero nag-i-start naman siya. Ang problema, hindi yung nagbubukas ng EGR. Yan. Gerep mo kuya. Literal. Bubukas 0 talaga ang valve. 0 sir. Yan, 0 kahit anong rev natin or position ng EGR 0. Wala, hindi siya gumagalaw. Desired, ano yun, hindi siya nagalaw. Position. Ngayon gagawin natin, ayun, 0 talaga. Lilinisan muna natin kung malinis na siya at ganyan pa rin. Ngayon, syempre ito-troubleshoot natin. Baka kasi stock up lang yung valve. Ano yung possible kung malinisan at ganyan pa rin. Baka kailangan lang linis. Yun na lang gagawin natin. Lilinisan. Sige, kaya patay na. Ngayon, papaklasin natin. Let's proceed. Yan. Yung EGR niya mismo. Yan yung actuator. Yan, may socket din sa ibabaw yan. Hugutin natin yan. Yan, nung mabaklas. Yan, di naman ganun karumi. Wala. Sabi mo, wala. Yan. Pumasok. Ito namang throttle body. Yan, dumi din. Yun, yung nabaklas natin actuator, simula sa daon, ang dumi, parang nasulit na ba siya kayo galing? Kasi niipit sila sa biyahe ng 16 hours dun sa Pampanga nung time na yun. Kukut-kutin natin. Ang gagawin muna natin, yan, try muna linis. Then kung di makuha sa linis, papalitan si EGR. Yan. Yan, didelete naman natin. Check ulit. Scanning na yan. Check natin kung lalabas pa yung EGR or kailangan i-delete or madi-delete ba talaga. Fast forward natin. Filter. Yan, punta tayo doon. Yan, enter. Clear fault code natin, clear. Yan, nawala. Nawala naman siya. Pero syempre hindi pa natin na-start. Observe muna natin kung mawawala ba talaga. Okay, punta tayo sa yan, check natin. EGR natin. Type data stream. Full ECU scanning. Ito pa bomba na lang filter. Pasok tayo sa loob para na-observe din natin yung RPM. Sana yung yan, start natin, check natin yung nagbubukas ng EGR.
dyan sa live data stream natin. Yan, 0 pa rin yung naging reading. Kita nyo naman. Yan, naka-check engine pa rin siya. Kaya we decided na papalitan na lang ito kay sir. Kasi 0 pa rin. 0 talaga yung Papalitan. binibigay na reading. Tapos naka-check Papalitan. engine din siya. Ayun, check engine pa rin. Ayun, check engine. Check natin yan kung ano yung mga possibility. EGR control. Lumabas ulit yung Ganito yung 0400. lumabas dun sa ano. Kailangan talagang paltan. Doon pa rin yung fault code. Kita nyo, kahit anong delete code, Papalitan mabalik talaga. EGR talaga problem nito. Recommend for Yung EGR. replacement na. Kasi yan, check engine pa rin. Set na yun, papalitan. Ang price range nito, maabot din ng Ngayon, papalitan natin ng EGR kasi 18,000. ganun pa rin. After natin original brand malinisan. new. No choice tayo. May kamahalan kapag ito Brand new is masira. 18,000. Kaya may Okay guys, kamahalan thank din you sa talaga. panonood and God Yan. bless. Papalitan na natin yung EGR.